Dapat pala sa ah, team prosecutors manggagaling ang motion para pag-usapan kung ano ba ang tamang pagkukunan ng two-third vote na may kaugnayan po sa impeachment na pinaghahandaan dahil ilang araw na lang po ay mangyayari na po ang actual trial. Hindi pala ito manggagaling sa senator judges, siyempre hindi rin ito manggagaling sa kung saan lang. So, ang isa sa pinaka-lehitimo na dapat ay mag-file nito ng motion ay team prosecutor. Pwede rin gawin ito ng depensa. So, magiging parte po ng matinding debate yung two-third vote kung saan kukunin. Sa 24 or sa 22 senador or sa present senador during actual trial. Eto, pakinggan po ninyo yung posisyon naman at paliwanag ni Congressman Jinky Luistro, ang chairman lead counsel ng itong prosecutors at chairman ng Justice Committee ng Kongreso. Ito yon. Actually discussed about that as being a team, no? But I have expressed my position already that concerning the threshold for the purpose of conviction, it is important to realize that the Constitution and the laws are evolving. Why do I say that? Because the Constitution should be responding to the demands of time, just like any other law, no? And very enlightening itong nangyaring change of leadership sa Senado because it invited our attention to look into the doctrine behind Avellino versus Cuenco na in several occasions ay na-practice na rin ng Senate at nagkaroon na rin ng mga succeeding Supreme Court decisions along the same line, no? So, ang sa akin naman, let us anchor also our position on the mandate of the Constitution. Bakit tayo may mga senador? Primarily, the purpose is to represent the interest of the Filipino people. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. Yeah. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? So, personal opinion ko lang, I believe that the doctrine in Avellino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction. That is my personal opinion. Ayan, no? So, ayan po yung issue. Ang isa ho sa magandang aral dito at dapat sumaybayan. Aba, kayong mga senador judges, magtrabaho kayo. Huwag kayong mawawala during trial at saka yung panahon, araw ng pagdedesisyon. Kasi yun naman talaga ang trabaho nyo. Trial and decide. Para hindi ho magkaroon ng technical problem. Malabong-malabo na kasi yung 24 senador. Dahil yung isa nga nakakulong, yung isa po ay nagtatago. Imposible namang magpakitang bigla si Bato. Siguradong nasa pinto pa lang yan, aarestuhin na dahil wanted na sa ICC. At wala naman TRO mula sa ating Supreme Court, 951 ang score dyan. Siyam yung pumabor na hindi bigyan ng temporary restraining order. At buhay na buhay yung warrant of arrest. Although ginagamit ng kanilang mga taga-suporta yung dissenting opinion. Iba po yung official ruling ng Supreme Court kaysa dissenting opinion. Ang ruling ng Supreme Court ay base sa numero. Kung ilan, kung ang bumoto or majority ng bumoto, nagdesisyon, yun po yung ruling. Yung opinion, yun ay kanya-kanyang dissenting opinion ng mga pwedeng nag-oppose o kung ano man ang kailang posisyon. Kaya yung dissenting opinion, ibang issue yan. So, ganun pa man. So, hindi talaga pwedeng yung senador nasa mall, magiging judge. Nasa kulungan, magiging judge. Nagtatago, wanted, ay judge. O kaya ay boycott, magiging judge. O walk out, magiging judge. Hindi po pwede. Kailangan yung present personal appearance, personal, nandun ka sa
impeachment court bago mag-decide. At yun lang ang karapatan mo bumoto. Yan ang sinasabi sa opinion ni Attorney Congresswoman Chairman Luis Tro ng ikalawang distrito ng Batangas. Okay, kaya marami hong isyong babantayan dito. Kaya yung proseso sa trial, pagdidesisyon ng judge, ayan ay ating babantayan. Dapat yan inaayon sa mga batas at naaayon din sa impeachment rules. Actually, dalawa ho yung rules na ating may ira dyan sa ating Senado. Yung impeachment rules, yun ang gagamitin during impeachment trial. Yung Senate rules, do sa paggawa ng mga batas, hindi ho yun pwedeng i-apply sa impeachment process. Kaya yung Senate rules sa mga debate nila, paggawa ng batas at kung ano-ano, sa isang tabi yun. Hindi po yun gagamitin. Yung impeachment rules na buo na, na-aproba na, yun ang gagamitin. Na yun ay dapat nababagay din sa proseso ng 1987 Constitution sa impeachment process. Ayun, no? Legal na legal po ang isyong legal po ang mga pinag-usapan dito. Pero ang isa ko sa ating inaabangan at sana po may mga volunteer, ito na yung pagkakataon. Ilocano, Visayas, ano mang inyong lingwahe. Kasi tayo, bawat region, iba-iba ang lingwahe, di ba? Ganyan na yung buhay at kultura ng Pilipino. Ang gusto ko kasi ng prosecutor, nabanggit ko na ito sa isang video natin, dapat merong direct communication, merong interpreter. Gusto ng prosecutors Tagalog ang usapan para malaman ng taong bayan. Pero dahil nga ang Tagalog ay dito sa Luzon at Metro Manila, yung Visayas, Mindanao, iba pa, at doon sa ibang parte ng Luzon, iba ang lingwahe. Kaya ang sinasabi rito at gusto nila, dapat mayroong mag-volunteer o gumawa ng translator. Kung Bisaya ka, i-translate mo sa Visayas lingwahe yung nangyayari sa trial. Kung Ilocano, daanin mo sa pagiging Ilocano pagpapaliwanag. Kung Ilonggo, o Waray ka, o kung ano man, taga Mindanao, Muslim, idaan din na sa ganong klase mga paliwanag. Ang ganda nun. Kung ilan ang lingwahe natin, Luzon, Visayas, Mindanao, yun ang dapat mapakinggan para direkta sa masa, direkta sa taong bayan, ang maalam nila kung ano yung nangyayari sa trial at desisyon. Yun ang maganda talaga kasi kung puro Inglesan sila dyan, ay di ba? Ay talagang marami yung hindi nakakaalam yan. Masyadong technical at legal. Talagang mahirap intindihin ang technical, lalo na ho sa ganyang issue. Pero kung tatagalugin, o gagamitin ang sariling wika sa bawat rehiyon, hindi lang sa Luzon, marami hong magkaka-interes, magbabantay, at marami hong magiging interesado. Kasi kung hindi naiintindihan yung pag-uusap, hindi magkaka-interes ang tao. Pero kung alam nila from day one hanggang sa matapos, alam nila ang pinag-uusapan, napakaraming magiging judge, napakaraming magkaka-interes. Kaya ang kaunting pagkakamali ng mga senator, judges, prosecutors, at saka ng depensa, at mga prosecutors, private prosecutors, siguradong uulanin ng papuri at batikos mula sa mamamayan Pilipino. Please like and share, subscribe, and follow.